So, nandito tayo sa Kia Gateway of Manila. And, ayan, tayo talaga yung pinauna ni Ma'am Jessica. The magical fob has a self-start from the outside, so you don't have to start it on the inside. Halimbawa, malayo ka, pindutin mo lang yung ganito, lock, katulad ng Sonet namin, and then press this one. O baka nagtataka kayo kung bakit walang tunog, kasi nag-i-start siya muna sa kanyang baterya. And makikita niyo yan dyan. Buksan natin para makita niyo. Ayan, battery talaga muna. Hindi mo na siya tutunog kaagad. And after a minute or so, maririnig mo talaga na naka-on na yung kanyang makina. So, pakinggan natin yung kanyang tunog. Tinignan natin yung kanyang engine and the specs. Maganda po yung in-offer ng top of the line nila. Meron silang apat. Yung dalawa doon is diesel. Yung dalawa naman is 1.6 turbo hybrid. So, ito yung SX. Automatic siya. And ang pangalan ng kanyang makina, HEV Gamma 2 1.6. Ang kanyang maximum output, 180 PS, 5,500 RPM. Meron siyang 265 Nm of torque at 1,500 to 4,500 RPM. And ang kanyang motor type, pangalan, permanent magnet synchronous motor. Meron siyang additional na 73.4 PS and 304 Nm of torque. With a combined maximum output na 245 horses and 366.8 Nm of torque. Meron siyang 6-speed automatic. Pwede niyong gamitan to ng sport mode kasi naka-paddle shifter siya. So kung sporty ka na driver, pwede to. Wala siyang cambia dito, so ang adjustment ng kanyang manual mode is on this part. Downshift, upshift. Meron siyang apat na type na drive mode. Normal, meron siyang eco kung nagtitipid ka ng gasolina. Kung gusto mong i-unlock yung full potential, sport mode with the paddle shifter or smart. Tapos, ito din may difference. Super easy access. When we pop the hood, ganito lang ka-easy. Ayan. Kasi may hood strut siya. Kaliwat kanan. So, hindi ka na mabibigatan. Ang kanyang full tank, 72 liters. And ang kanyang fuel consumption, it has a combined of 6.2 liters per 100 kilometers. Trust me, okay na yan. And sa kanyang bigat din kasi isipin mo, nahahatak na itong more than 2 tons na sasakyan. And it can reach 1,000 kilometers po na biyahe sa kanyang full tank. What an opportunity na nandito tayo sa Kia Gateway of Manila. And tignan nyo, inaayos pa lang tayo. Although it's already open, pero yung full launch niya o yung full sell niya, incoming pa. Tapos may incoming din silang Kia EV9. Pero so far, ito na ata yung pinakamahal na Kia na mabibili mo. And it's perhaps one of the most beautiful SUV na makikita mo. It's actually SUV ha. The Kia Carnival right now is considered SUV instead of minivan. And ma-explain natin yan mamaya. Pero ito talaga yung hindi mo ina-expect talaga na ilalabas ni Kia na uy, mahal pero maibubuga. At saka yung presensya nitong car na to, my dear friends, kung titignan nyo, it reminds me of Suburban. Exterior wise, panalo talaga yung kanya itsura. So ito yung ceramic silver. Sana may ganito din si Sonet, no? Pero parang yung mga ganitong kulay kasi pang flagship lang siya yan. Kung titignan nyo yung paint job, ang kinis. Kia branding, futuristic. Tapos yung kanyang front grille, honeycomb yung kanyang styling na merong rose gold color. Kung titignan nyo, maganda yung kanyang itsura. Front end camera, meron din po.
parking sensors sa may harapan. Tapos yung accent niya rin dito sa may baba. Maganda yung pagkakagawa. Saka sa kanyang harapan, BRL on this part na nagiging turn signal. And meron siyang 4 na projector lamp on each sides. Kompleto yan kapag naka-high beam ka, 2 lang yung nakailaw kapag naka-standard. Tapos malinaw din yung kanilang fog lamp sa baba. Meron tayong repeater sa kanyang side mirror at saka meron tayong additional na camera. So it makes a 360 degree. Tsaka dito exceptional si Kia. Pagdating sa kanilang lighting, panalo. Ang kanyang rear end, parang pinalaking version ng rear ni Kia Sonet, and yung linyada ng kanyang LED maganda. Ito din yung bilib ako tignan nyo, meron siyang camera dito at saka camera dito. Nabudburan talaga siya ng camera. Tapos parking sensors din sa likod. So harap at likod, mahirap talagang madisgrasya nito sa parking kung hindi ka marunong mag-park. Something artistic about this one, titignan nyo po. Ayan, yung kanyang pagkakahawi ng kanyang hugis, maganda yung pagkakayari, yung kanyang parang spoiler dito. Ayan, maganda siya tignan. Tsaka yung styling niya dito, ayan. I mean, it's not necessary, but they go all the way na masasabing ito talagang separation ng passengers. Just in case sa mga baguhan, tignan nyo muna mabuti yung car bago nyo buksan. Kasi kamuntikan ko ng hilain, buti na lang nakita ko nakaganito siya. And kapag carnival kasi, parang ganun talaga yung itsura niya. Para talaga siyang minivan. So, dipindot siya. Suspension sa may harapan, MacPherson strut tayo. Multi-link naman tayo sa may likuran. Ngayon, when it comes to the wheels, para sa akin, bentang-benta tong ganitong styling ng kanilang wheels. Naka-both ventilated disc brakes sila, harap at saka likuran. Ang size, 235/55 R19. Ang branding ng kanyang tires, Continental. Ito talaga yung mapapaisip kayo, kailangan mo pa bang palitan yung kanyang wheels at saka yung tires kasi nga sobrang ganda na. Pero if I get to own one, I think I'm gonna lift it. Kanyang wheelbase, 3,090mm. Meron siyang 6.7 inches na ground clearance. Ang kanyang curb weight, 2,141 kilograms. And meron siyang maximum capacity na 2,980 kilograms. Kita niyo yan. Yan talaga masasabi mo talagang may indication siya na complementary rain sensing wipers. Kasi yan, nasasagap niya talaga lahat ng nakikita niya sa harapan. Yan. Meron din siyang collision warning sa kanyang sides. Kung may dadaan sa gilid mo, makikita mo talaga. Tignan natin yung kanyang likuran. Ayan, automatic yung kanyang pagbukas. And ito din yung surprisingly big na trunk. Ito talaga yung gamit na SUV kasi kung titignan nyo, meron siyang 1,139 liters po na capacity. And wala lang, first time ko makakita kasi ng ganito kaya na-amaze ako. And ang lalim niya, kung fish keeper ka, pwede ka maglagay ng isang buong gapi panbo dyan. Anyway, buksan natin to. Ayan. Pag hilain mo naman to, then yung ibababa mo yung kanyang seat. Ayan. Actually, hindi masyadong madali, pero hindi rin mahirap at saka hindi nakakatakot. Just in case, 4,000 plus liters. Just in case na 4 lang kayong babiyahe. Kung gagamitin nyo yung seat, hilain nyo lang. Kailangan kasi ng 2 kamay. Ano, may patulong tayo kay Ma'am Jessica. Massive shoutout kay Ma'am Jessica. Balik Kia. Anyway, to demonstrate lang na madali siyang gawin pero kailangan 2 kamay. Hilain mo to, hilain mo din to. Ayan. So, hilain natin, and then hilain natin to recline. Then, balik lang natin. Easy peasy. Diba? Open and close the back. Isa dito is ito. Ayan. Pagbabalik mo siya pababa, ganun lang. Dali lang siya. Tapos, meron ding control sa driver seat. Turo ko na mamaya. Get in the car, pindot. So, to adjust this one, hilain lang natin to, tapos tulak natin. Ayan. Tapos, pabante, ganyan din. Para maka-access yung pasahero doon. So, ayan o. Lapad naman. 3 para dito sa likod. 2 sa middle passenger. Naka-captain seat siya. Tsaka kung titignan nyo, ayun. Maluwag kapag sagad talaga siya doon. Pero kahit na i-atras mo, pwedeng-pwede pa rin. Katulad nito. Ayun o. Malapit pa rin siya eh. Kaya pa rin. Tsaka, I love this. Bibili ka ng worth 3 million na car, it should provide comfort sa harapan, sa gitna, at saka sa likuran. Ako titignan nyo, cup holders, a little space here, additional. Meron siyang USB Type-C, kaliwat kanan yan, pilot light dito, air vents on each sides. Ayan.
Tapos, meron din tayong ganito. Ayan. For comfort talaga tong car nito. Tsaka usually, alam nyo, ayoko nagiging passenger pero sa tingin ko, dito tayo magiging passenger. Ang matigas lang talaga itong part na to. Kapag iharap mo siya or iatras mo siya, matigas talaga siyang i-adjust. Ventilated seat. Seat warmer kapag umuulan, malamig, chill. Kapag mainit, which is usually sa Pilipinas, ayan o. Kung ano yung naririnig nyo na ingay, parang air conditioner yan sa kanyang seat. Ang lamig ng likod, promise. At saka hindi siya yung malamig na parang iniihipan yung likod mo. Siya yung lamig na i-chill niya yung likod mo. Ganun yung pakiramdam. Just in case, may blinds siya. Kung naririnig nyo yung sound na yan, na parang humahangin, sa likod ko yan. Ganda. Kung gusto mong pahigain, kung gusto mong ibalik, papahigain natin yung upuan ganito. Isang control dito sa dulo na kapag prines mo, ayan. Ito yung lalabas. So, relax talaga siya. Ayan, binalik natin. Balik natin So, ayan. Kung gusto mo nakaangat siya or gusto mo talagang humiga dito, pwede kang humiga. Like a boss. Suwat kanan din yung kanyang control kapag bubuksan mo ganito. I-demonstrate na rin natin na pwede kang humiga talaga dito sa car na to and mag-relax while waiting or whatever you wanna do. Ito yung position niya if you wanna chill like a boss. Ayan. Sumumo po. Video na lang ako, ma'am. Sige. So, ito siya. Malamig pa rin yung likod. Nakabukas pa rin yung ventilated seats niya. So, if you wanna relax, ayun, higa tayo ng ganito. Tapos, tingin-tingin tayo sa taas, sa clouds. Kasi meron siyang sunroof sa driver seat at saka sa passenger seat niya. Is maganda. Paano ba i-control? Ayan o. Open it here. Sa gitna ng kanyang pilot light. Tapos may ventilation din dito. May hawakan tayo, may clip hanger. Everything. Pati din yung pag-control din ng air conditioner. Ayan, dito. Sa right passenger seat lang siya meron. So, goods na goods talaga siya Ayan, para tayong artista. Or para kang boss, executive kumbaga. Hindi pong pag sinabing paano mo malalaman na rich kid yung classmate mo. Meron silang Kia Carnival HEV. Meron tayong 12 volt socket here. Tapos dito, cup holders. Kanyang door, may cup holders din. Pati doon, may cup holders din. Wala lang. The concept is so right on this one. Tapos maganda din yung pagkakayari sa kanyang interior. To be honest, it's a leather with blue accents. And brown yung kanyang seatbelt. Isofix, armrest. Maganda yung pagkakagawa. Tapos sa may harapan naman, ganito po tayo. The interior as well, superb, ventilated seats. Ayan. So kung gusto mo maging passenger or driver, pwedeng-pwede. Adjustability ng kanyang seats, meron po dito. The interior on this car, maganda. Masasabi mo talagang pang social. And the color. Tsaka kung may balak kang i-adjust yung kanyang manubela, dito po yan. Yung kanyang adjustability is tilt and telescopic. Yung kanyang climate control, maganda yung pagkakagawa. To be honest, it's one of the best na makikita mo. And dalawa yung kanyang climate control, kaliwat kanan. So you decide kung gusto mong malamig kay front passenger seat, ikaw mag-a-adjust. And kung gusto mo naman mainit kay driver seat, ikaw pa rin mag-a-adjust. Nasa sayo. Dito pala yung ventilated seats yung harapan. Ayan. Kung gusto mong mainit, ayan. Kung gusto mo naman malamig, kung papatayin natin yung kanyang AC, di ba? Tipin nyo, nasa climate control pa lang tayo. Meron din siyang sunroof on this part. Walang pati. Tapos, if you are the driver, pwede mo rin buksan yung sa likuran. So, dalawang sunroof kasi yan. Pilot light as well, available. Ayan po. So, 12.3 LCD touch tayo. Everything that you need to see here. Ayan po, makikita natin yung kanyang assistance, eco vehicle, yung kanyang cluster. Ayan, may smart region siya. Kung gusto mo makatipid sa gasolina. So, sa tingin ko, more than 16 km per liter pa to. Driver assistance, katulad din nung kay Kia Sonet, pero mas social talaga to. Way social. Ayan, yung kapag babangga ka na, attention warning, parking safety. Okay siya. Love it. Tapos, by the way, meron siyang heads-up display. Ayan o. Makikita nyo yan. Pwede natin taasan. Ayan. Pwede din na natin babaan. So, saan na siya? Bumaba eh. Wait lang.
Lagyan natin sa 10 para makita pa. Ayan, kita pa siya. Stig. Tapos very responsive yung kanyang touch at saka smooth. Kapag ginawakan mo, smooth to the touch talaga siya. Para siyang yung tipong bagong iPhone. Ganun yung pakiramdam. Tapos makikita mo rin yung speed gauge niya. Yung mga kanya-kanya silang itsura dito. So, lang. Stick. Tapos, ayan, glove compartment. Panalo. The lightings available here on the front. Panalo din, maganda. Uy, yan, lamig talaga ng upuan na to. And also, the control. Ang ganda yung kanyang styling. And from minivan to SUV, maganda yung pagkakagawa kasi nilagyan talaga siya ng paddle shifter. And the knobs on this part, social din yung pagkakayari. Tapos yung kanyang drive mode dito, pag pinindot mo, ayan, makikita mo, EcoSport Smart. To hold, park niya, dipindot, park niya rin, makikita yan dito. Ayan, 360. Tapos kung gusto mo rin ng heated grips sa kanyang manubela, ayan. Galing. Amazing. Cup holder on this part. Tapos may konting space din dito. Dito din. Ayan, medyo maluwang. Your weapon, pwede. Kung ano yung gusto mong ilagay. 12 volt. Push lang natin. Tapos dito USB. Tapos to connect as well this one. Katulad din siya nung Kia Sonet na meron siyang wireless charging. Tapos kung titignan mo rin dito, full LED din tayo. Uy, ang init na ng kanyang manubela. Putik na yan. Ay, mainit talaga yung manubela niya. Parang pwede kang magluto din dito. So kapag sobrang lamig, pwede mo painitin yung manubela para hindi naninigas yung kamay mo. Dito, entertainment tayo. Makikita mo yung kanyang mode. Dito naman, meron siyang cruise control. Meron siyang steering assist. So, titigas ito kapag... Tapos, lane keep assist. Ayan. Tapos, leather talaga siya. Ganda. Leather stitching, panalo. Paddle shifters, panalo as well. Ayan. Sarap. So, meron din siyang blind spot detection. Forward collision avoidance assist. So, sa tingin ko, magbe-brake yan kapag ganyan. Kasi ginagawa din ni Kia Sonet yan. Parking, collision, avoidance assist. Tapos meron siyang airbag sa kanyang harapan, driver knee, front center, side, and curtain. Tapos meron din siyang electric stability control, hill start assist control, at saka rear occupant alert. Pati yung mga ganitong button ayan, na-amaze ako sa mga ganyan. Panalo to para sa akin. Alam mo talaga ang pinaka-exciting part dito, ang kanyang presyo. Well, hindi siya mura. Mahal talaga siya. Dito sa Davao City, ang kanyang Carnival HEV SX or top-of-the-line model, ang kanyang SRP nasa 3,618,000 Philippine pesos. And ang kanyang down payment, kung kay RCBC, 137,000 Philippine pesos. Kay BDO and BPI, 177,000 Philippine pesos. Kay East West Bank, 248,000. Kay CBS, 211,000 Philippine pesos. 238,000 Philippine pesos sa other banks. And 75,254 Philippine pesos po ang kanyang 5 years or ang kanyang 60 months. O, di ba? Ang mura. So, yun, my dear friends, balik review tayo. Maraming salamat kay Ma'am Jessica. Link in the description tayo sa kanyang number. Nandito na tayo sa Kia Matina or Kia Gateway. Ayan. Massive shoutout sa kanya.